Sa paggunita ng pamilya Marcos sa anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, iginiit ni dating unang ginang Imelda Marcos na itinaya ng kanyang asawa ang buhay at dangal sa pagdedeklara niya noon ng batas militar. Pero ang mga kritiko ng mga Marcos, iginiit na hindi bayani ang dating Pangulo. May report si Dano Tingkungko. Truth and justice sometimes drugs very slowly. But as a believer, I know truth and justice will eventually prevail. Ferdinand Marcos will eventually prevail in all of these controversies. Sa ika-79 na kaarawan ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos kahapon, ito ang mga binitiwang salita ng kanyang asawa, dating unang ginang at ngayoy Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Sa bayan ng Sarat kung saan siya ipinanganak, makailang ulit nagpasalamat si Imelda sa pagmamahal na ibinigay ng mga Ilocano at mga taga-suporta. Bagay raw na pinaghuhugutan ng lakas ng pamilya Marcos. Alam daw ng dating Pangulo na maraming hindi makauunawa sa kanya sa pagdedeklara ng martial law, pero itinaya raw nito ang buhay at dangal para sa kapakanan ng bansa. Was about to proclaim martial law and gathered this family. He said to us, his family, he said, the time has come for the survival of the country. I will have to give not only my life, my fortune, but everything, including my honor, because people will misunderstand. Tikom pa rin ang pamilya Marcos sa mga kontrobersya sa planong Heroes Burial. Hindi ako maaring mag-komento sapagkat sub judice at alam mo na yung ating mga abogado ayaw. Ang amin na lang ipinagdadasal namin na magkaroon ng katapusan upang sa wakas magkaisa ang Pilipino. Tulad ng hangarin ng ating mahal na Presidente, Apo Duterte. Bukod sa misa, bulaklak at lobo na inialay ng pamilya Marcos sa bayan ng Sarat, may ilan ding mga programang isinagawa. Tulad na lang ng unity ride ng mga motorcycle rider mula Lawag patungong Sarat at isang dinding cook-off sa lungsod naman ng Batak. Kinahapunan muling nag-alay ng bulaklak ang pamilya Marcos sa bantayog ni dating Pangulo Marcos sa lungsod naman ng Batak. Na kinagabihan, sinundan ng pagsindi ng puting kandila, pagpalipad ng puting lobo at magarbong fireworks display. Natapos ang selebrasyon sa isang budol fight ng iba't ibang grupo at mga opisyal ng 21 bayan ng Ilocos Norte na pinangunahan mismo ng dating unang ginang. Ayon naman sa mga kritiko ng pamilya Marcos. Ang kondisyon naman sa pagpapatawad ay una umaamin ka di ba? Umaamin na ba sila? Sila mismo, hindi nila inaamin At sinasabi nila, pilit nila sinasabi na wala namang kasalanan ng mga Marcos. Wala naman daw silang katiwalian na ginawa, no? Hindi naman totoo yun. No? Kung pababayaan natin na pilit na lang ilibing sa libingan ng mga bayani, hindi naman bayani si Marcos. Noong 1986, nung talagang siya tinanggal na sa pwesto at sa pamamagitan ng people power, hindi naman pwede na baliktarin natin ang kasaysayan. You will forgive, pero kailangan merong humingi ng tawad. Hanggang sa ngayon, minsan hindi ka makakarinig sa kanila. Maging matapat kayo sa sarili ninyo. Dano Tingkungko, GMA News.